Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. 4 na naaresto sa floating Shabu Laboratory sa Subic, sumailalim sa inquest proceedings sa Department of Justice. 5 mayor na umano'y drug lords o protektor ng illegal drugs operation, handang pangalanan ni Senador Lacson kay President Duterte. Impluwensya ng illegal drugs itinuturong dahilan ng pagtaas ng kasong kinasasangkutan ng mga bata. Terminal Appointment Booking System ipagpapatuloy ng bagong pamunuan ng Philippine Ports Authority sa kabila ng pagtutol ng mga trucker at broker. Suporta mula international community, isang paraan para makumbinsi ang China na kilalanin ang arbitration ruling ayon sa Department of Foreign Affairs. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-13 sa buwan ng Hulyo taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Sumailalim na sa inquest proceedings ang 4 na Chinese nationals mula sa Hong Kong na naaresto sa tinaguriang floating Shabu Laboratory sa Subic, Zambales noong Lunes ng gabi. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Iniharap na sa inquest proceedings sa Department of Justice ang 4 na Chinese nationals na mula sa Hong Kong na naaresto sa loob ng fishing vessel sa Subic, Zambales noong Lunes. Walang rehistro ang barkong pangisda na hinihinalang ginagamit na paggawaan ng shabu. Kinilala ang mga sospek na sina Win Fai Lo, Xiu Fock Leong, Kamwa Kwok at Kwok Tung Chan. Okay, there was a reliable information that a certain fishing vessel is transporting drugs off the coast of Zambales. Una nag-board yung Coast Guard, then followed ng ibang agency, and nakita nga agad that there was an initial violation ng maritime law that prompted the search. Nakumpiska sa kanila ang kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos at isang hydrogenator machine na ginagamit sa paggawa ng shabu. Nahaharap sila sa mga reklamong possession at manufacture of illegal drugs batay sa Section 8 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tumanggi na ang mga sospek na sumailalim sa preliminary investigation at magsumite ng counter affidavit. Sa halip ay hiniling ng mga ito na makatawag sa kanilang embahada. Right nila yun na ma-contact yung embassy nila. And para masabi nila doon sa embassy na kung ano yung kanilang kalagayan. 2 PAW lawyer ang nagsilbing interpreter at abogado ng mga Chinese nationals. Submitted for resolution na ang mga reklamo at magpapasya na lamang si Senior Assistant State Prosecutor Juan Pedro Navera kung kakasuhan sa korte ang mga sospek. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Handa naman si Senador Panfilo Lacson na ibigay kay President Rodrigo Duterte ang mga pangalan ng mga mayor na kung hindi drug lord ay protektor ng illegal drugs. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nasa 5 alkalde ang batid ni Senator Panfilo Lacson na sangkot sa illegal drug trade. Ayon kay Lacson, mismong mga dating subordinate niya sa Philippine National Police ang nagsabi nito. Sinabi ni Lacson kung wala pa ang mga pangalan ng mga mayor sa listahan ng Pangulong Duterte ay handa niya itong ibigay. Gayunman tumanggi ang senador na pangalanan ng mga ito.
Alam ko rin yung may mga mayors na suspected to be either drug lords themselves or protectors ng drug lords. Kung wala sa listahan, I'm willing to submit it to the President. Yung 5, outside Metro Manila. Matagal na, mga incumbent yung iba. Ayon kay Lacson, reklamo ng ilang opisyal ng PNP na dumulog sa kanya. Ang mga mayor na ito ay nagiging sagabal sa kanilang mga operasyon laban sa illegal drugs. Reliable kasi nasa ground sila. Ito yung mga frustrations na sinishare nila na hindi sila makagalaw kasi yung mayor o yung kung sinong local officials involved. So parang sila preempted. Samantala, ipinahayag rin ni Senator Lacson na may ilan siyang kilalang alkalde na sangkot sa illegal drugs na gusto nang sumuko sa mga otoridad. Yung mga ibang mayors na alam ko, parang they're already thinking of, coming out in the open tapos mag-present na sarili nila sa DILG. Yung iba, narinig ko na gano'n na yung iniisip nilang gawin. Sinabi ni Senador Lacson na bago magbukas ng sesyon ng 17th Congress ay magkakaroon ng caucus ang mga senador. Tatalakayin nila ang resolusyon ni Senador Laila de Lima na imbestigahan ang mga napapatay na drug personalities sa operasyon ng PNP kontra illegal na droga at mga extrajudicial killings. Samantala, kanina naghain ng resolusyon si Senador Juan Miguel Zubiri upang himukin ang mga government employee na sumailalim sa random drug testing na nakasaad sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mismong siya ay nagpa-drug test na kanina at hinimok rin ang kanyang kapwa senador na sumailalim rin sa naturang drug testing. Brian De Paz, UNTV News Worldwide. Naglabas na ng lookout bulletin order ang Department of Justice o DOJ sa 5 general ng PNP na umano'y protektor ng operasyon ng illegal na droga sa bansa. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na inatasan na niya ang Bureau of Immigration na i-monitor ang pagbiyahe sa labas ng bansa ni na former Deputy Director General Marcelo Garbo at Chief Superintendents Bernardo Diaz, Vicente Loot, Joel Pagdilao at Edgardo Tino. Kasama sa detalyeng pinakukuha ang destinasyon ng kanilang biyahe sa labas ng bansa at kung kailan sila babalik sa Pilipinas. Wala pang isinasampang kaso laban sa mga general, kaugnay ng alegasyon ni Duterte, ngunit iniimbestigahan na ng NAPOLCOM sina Diaz, Pagdilao at Tino. Nangunguna pa rin ang pagnanakaw sa kaso ng mga kabataan na naitala ng PNP Women and Children Protection Center ngayong taon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Marami pa rin ang mga kabataang nakagagawa ng krimen sa bansa. At ayon sa Philippine National Police, karamihan sa mga ito ay dahil sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Noong 2015, umakyat sa 11,616 ang mga kaso ng kinasasangkutan ng mga bata. Ang 5 krimen na madalas masangkot ang mga kabataan ay ang theft na nasa 4,807, physical injuries na nakapagtala ng 2,482, robbery na may 744 na kaso, rape na may 653 kaso at illegal na droga o paglabag sa Republic Act 9165 na nasa 322. Nito namang Enero hanggang Mayo ng 2016, nakapagtala ng 4,343 na kaso na kinasasangkutan ng mga bata at nangunguna pa rin ang theft, physical injuries, rape, robbery at illegal drugs sa mga kaso ng mga kabataan. Batid ni Women and Children Protection Center Director, Police Chief Superintendent Rosauro Asio, ang naka-aalarmang bilang na ito. Ngunit sa kaso ng mga minor de edad, ang tanging papel ng PNP ay i-turn over sila sa Department of Social Welfare and Development. Is very alarming in the sense na those that are being used as peddlers of drugs and pushers are minors who are being unconscionably being used by syndicates in the proliferations and selling of drugs. The law enforcers are tied up in their hands in the sense that the law in the juvenile justice systems that we cannot do anything if the age of the child is 15 years and below.
Samantala, inihayag rin ni Asio ang mataas na bilang ng mga kabataang naaabuso. Noong 2015, umakyat ito sa 33,191. Habang simula buwan ng Enero hanggang Mayo ngayong taon, nasa 11,528 na ang naitatalang kaso. At base sa kanilang investigasyon, nakadroga ang mga nahuhuli nilang suspect sa pang-aabuso sa mga bata, lalo na sa mga rape case. For the information of everybody, methamphetamine is a drug that increases the sexual drive of the user. And by doing so, it invites him to look for an object to do his lust. Isa pa sa nagiging problema ng WCPC ay ang kakulangan din ng pasilidad na paglalagyan ng mga bata tulad ng rehabilitation center. Lalo na't sinabi ng Visayan Forum na 30% sa mga batang nare-rescue nila ay pawang lango sa ipinagbabawal na gamot. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Inihayag ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na isang patunay ng positibong epekto ng kampanya ng Administrasyon kontra Droga ang libo-libong sumusukong drug users at pushers upang magbagong buhay. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Sa kabila ng kaliwat ng batikos, naniniwala ang pamahalaan na nagkakaroon na ng epekto ang kampanya nito kontra iligal na droga. Sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa Get It Straight with Daniel Rason, patunay nito ang pagtaas ng bilang ng mga sumusukong drug suspect. Umabot na anya sa 40 to 50,000 ang mga drug suspect na sumuko dahil sa hakbang ng pamahalaan. We need to be able to see it as a very welcome sign that people are really responding and voluntarily, they're really responding in a very positive way. At so kumbaga, we seem to see an effect. Paliwanag ni Abella, may mga rehabilitation centers lang inihahanda at balak pang itayo ang pamahalaan para sa mga drug user na mahuhuli at susuko. Ayon kay Abella, sa mga nahuling drug users, nasa 10% lamang ang heavy users na kinakailangang maidala sa rehab. Kaya't plano ng DOH na lagyan ang bawat komunidad sa bansa ng drug rehabilitation services, alinsunod sa umiiral na treatment at rehabilitation center sa Davao City. Sakaling maaprubahan ang implementasyon nito, ayon sa DOH, kinakailangang sumailalim sa training ang ilang LGU at barangay official na siyang mangangasiwa sa bubuuin na community-based treatment center. Sa kabila ng mas pinaigting na hakbang kontra droga, marami pa rin ang tutol dito. Ayon naman kay Secretary Abella, dapat idaan sa due process ang mga reklamong naisihain laban sa mga enforcer na nagpapatupad ng kampanya kontra iligal na droga. Let it just go to the due process. In other words, ang injunction naman ng President is for the enforcers to go with regularity, no? Yes. And if there should be, if there is a suspicion of irregularity, then it should be examined at that particular situation, at that particular level. So let them file the complaint and we will face it wherever it should be faced. Correct. Darlene Basingan, UNTV News, Worldwide. Nakakuha na markang excellent si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsisimula ng kanyang panunungkulan. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na ginawa sa 1,200 respondents mula June 24 hanggang 27 o ilang araw bago ang inaugurasyon, positive 79 o excellent ang naging net trust rating ni Duterte. Sa survey ng SWS, mahigit sa 80% ang nagsabing napakalaki ng kanilang tiwala kay Pangulong Duterte. 5% ang little trust, habang 11% naman ang undecided. Ang rating ni Duterte ay maikukumpara sa nakuha namang positive 83 o excellent trust rating ni dating Pangulong Benigno Aquino III nang simulan nito ang kanyang panunungkulan noong 2010. Ikinatuwa naman na Malacanang ang resulta ng survey kasabay ng pagtiyak na gagawin ng Duterte administration ang lahat ng kanilang makakaya upang matupad ang tungkulin at pangako nila sa bayan. Susunod sa ito ang balita. DTI naniniwalang walang epekto sa trade relations ng Pilipinas at China ang arbitral ruling ng West Philippine Sea dispute. Senator Sherwin Gatchalian kinasuhan ng ombudsman ng graft, malversation at paglabag sa banking rules.
Nagbabalik ang Ito ang Balita. Sa paglalabas ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration tungkol sa West Philippine Sea issue, magsasagawa ng konsultasyon ng Pilipinas sa iba pang claimant countries bago ito gumawa ng kaukulang hakbang. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Makikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga kaalyado nitong bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN tungkol sa gagawing hakbang matapos lumabas ang desisyon sa arbitral case ng Pilipinas laban sa China, kaugnay ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Department of National Defense o DND Secretary Delphine Lorenzana, makikipag-ugnayan ang pamahalaan sa ASEAN allies na claimants din sa ilang teritoryo sa South China Sea, gaya ng Malaysia, Brunei at Vietnam. The decision ng tribunal is about more than 500 pages. The surgeon last night just went through it very quickly, got all the vital facts. Pero marami pang mga nakalagay doon na dapat nating pag-aralan. So sabi ni Presidente, let's not be rash in deciding what to do. Let's study this and wait for other developments. Siguro sabi niya, consult with our allies first kung anong dapat gawin, because it's not only the Philippines who is affected by that ruling, parang kasama na lahat eh. Tiniyak naman ni Lorenzana na ang gagawing aksyon ng pamahalaan ay hindi magsisilbing provokasyon sa China. We do not want to do things that may be construed as provocation by the other party. So sabi nga ni ang guidance sa amin is that let us be very subdued in our reaction here. Just study the things that we want to do, and then in the proper time, sabi ni Presidente, we will come out with our course of action. Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na naghihintay ng tamang panahon ng pamahalaan sa gagawin nitong hakbang. Whatever the results are, the legislative part has been done, and so we are now awaiting for the right responses coming from the government. So I'm sure that everything will be for the common good, especially for those who are directly involved, including the fishermen, but let us wait for the right response at the right time. Umaasa naman ng Malacanang na rerespetuhin ng gobyerno ng China ang desisyon ng Arbitral Tribunal. Yoshiko Sata, UNTV News, Worldwide. Sa kaugnay na balita, naniniwala ang Department of Foreign Affairs o DFA na makatutulong ang suporta ng international community upang makumbinsi ang China na sundin ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Darlene Basina. Iginit ng China na hindi nito kikilalanin ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration o PCA na pumapabor sa Pilipinas sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Bagamat sinabi ng PCA na binding ang desisyon, wala naman itong kapangyarihan na ipatupad ang ruling. Kaya naman isa sa mga pag-aaralan ng DFA ay kung paano ito maipapatupad. Ayon sa DFA, sa ngayon, kailangan ng bansa ng suporta ng international community upang makumbinsi ang China na kilalanin ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Yung next step natin ay kasama na doon po yung pag-usap, no? At the same time, kailangan po natin ng tulong ng international community na tulungan tayong kumbinsi ng China na nasa best interest din ng China na to respect and comply with the decision of the tribunal. Naniniwala rin dito si Senator Laila De Lima na isa sa mga delegado ng Pilipinas sa The Hague Arbitral Tribunal. Anya, upang maipagpatuloy ang suporta ng ibang bansa, kailangan ng Pilipinas na igiit ang karapatan nito. Kung makita naman siguro ng China na the rest of the world or karamihan o halos lahat ng mga bansa ay pumapanig sa atin at naniniwala doon sa merits ng desisyon ng arbitral tribunal, ay siguro naman ay magdadalawang isip na yung China na kahit paunti-unti ay kinikilala yung karapatan natin. Darlene Basingan, UNTV News, Worldwide.
Naniniwala naman ang Department of Trade and Industry na walang magiging epekto sa ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas at China ang naging desisyon ng International Tribunal sa West Philippine Sea Dispute. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Positibo ang Department of Trade and Industry na hindi maapektuhan ang ugnayan ng Pilipinas at China nang inilabas na desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa issue ng West Philippine Sea Dispute. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, hindi maaaring putulin ng Pilipinas ang trade relations nito sa China dahil maraming Pilipino ang tiyak na mawawalan ng trabaho at negosyo. Pag tinanggal natin yon, maraming mawawalan ng trabaho. So, and the reality is, they buy our products, we buy their products. That's part of being, part of the world, of the global market, global economy. Matagal nang magkapartner sa negosyo at investment ang dalawang bansa at maraming kumpanya sa Pilipinas ang hawak ng Chinese-Filipino nationals. Tuloy-tuloy yung negosyo with China eh. It creates jobs eh. Nandyan yung pag nagbebenta tayo, nag-export tayo, nag-i-import tayo. No? So yan naman ay tuloy-tuloy na pagnenegosyo yan. Naniniwala ang DTI na sa kabila ng tensyon ay mananatiling maganda ang bilateral trade relations ng dalawang bansa. Samantala, tiniyak naman ni Secretary Lopez na itutuloy nila ang mga nasimulang proyekto ng DTI para sa mga maliliit na negosyante at sa mga walang trabaho na nais magsimula ng negosyo. Target nito na mabawasan ang unemployment rate sa bansa na umabot na sa 2 milyon. Pagnenegosyo, yan talaga yung para sa atin yung solution para lahat ng walang trabaho maghanap ng pagkakakitaan through a negosyo. Pagka ganun ang mindset ng mga bawat Pilipino, walang maghihirap eh. Makikipag-ugnayan rin sila sa iba't ibang grupo para sa pagsasagawa ng business seminars at pagbibigay ng market access sa micro, small, medium enterprises. DTI, together with other partner NGOs, will be helping them how to start and grow the business. Kaya importante kasi sa pagnegosyo, nakwento natin kanina, yung mindset, yung kaalaman, competency, at yun, tutulungan na kayo sa marketing, financing, at lahat ng ibang pangangailangan sa negosyo. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Sa ibang balita, itutuloy pa rin ng bagong pamunuan ng Philippine Ports Authority ang pagpapatupad ng Terminal Appointment Booking System o TABS sa kabila ng pagtutol ng mga trucker at broker. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, bakit ba sila tumututol pa rin? Ganito yun, Attorney Reg. Ngayong taon naman yan na fully implement talaga yung TABS eh. So ang nangyari, walang nagawa itong mga trucker tsaka yung mga broker kundi sumunod dito sa sistema ng TABS. Ang TABS ay yung Terminal Appointment Booking System. Ini-schedule niya lahat ng mga truck para hindi lahat sila ay mag-uunahan o mag-aagawan sa pagbubook. Ngayon, ayon sa mga broker at trucker, lalong naantala daw ang kanilang mga delivery dahil sa hindi maayos yung sistema ng TABS. Karamihan sa mga kargamento nila, sa port area, ilang araw daw na nabibinbin doon sa bodega nila. Kung dati nakakawalong ikot sila sa loob ng pantalan, ngayon umaabot na lamang daw ito ng 3. Narito ang pahayag ng Vice President for Transport ng Aduana Business Club. Pakinggan natin. Kaya ang panawagan po namin, kaya President Duterte, tanggalin na po ang TABS, pahirap na po ito sa bayan, sa broker at sa taong bayan. Dahil ang piso ng bilihin po, pinapatong po dito ng mga importer. Yun, gaya ng sinabi ni sa aduana, mas lumalaki rin nila naman daw pati yung import cost, kabilang na yung storage fee at mga penalty. Kung dati nakakapag-book sila sa pag-import ng delivery sa loob ng isang araw, ngayon inaabot daw ito ng 3. Ayon sa mga trucker, kung tatagal pa ang ganitong sistema, baka daw mabalik itong tinatawag na port congestion. Subalit, nanindigan itong bagong pamunuan ng Philippine Ports Authority na tuloy ang TABS dahil nare-resolba daw nito ang problema ng port congestion. Narito yung pahayag ng bagong General Manager ng Philippine Ports Authority na si Daniel Santiago. Putting a system in place, definitely there will be some parties which will be affected by systematizing everything. But I think we have to weigh the cost and the effect of that, of putting that system in place.
Samantala, patuloy naman ang pakikipag-usap ng PPA sa Department of Transportation para humingi ng tulong para itong mga truck ay hindi makaabala sa mabigat na traffic dito sa Metro Manila, Attorney Reg. Ang tanong ko, Mon, ano ba specifico? Kasi very general yung sinabi nila kanina na kinaiinisan nila doon sa tab system, no? So what are the specific parang mga programs ba or sistema ng tabs ang kanilang ino-oppose na hindi nagiging epektibo daw? Ang isa dyan is yung turnaround nga ng mga deliveries. At ang isa pa dyan, yung mga penalties, yung mga matataas daw na binabayaran, ito palang mga truck na ito, Attorney Reg, halimbawa may delivery. Yeah. Yung may tinatawag silang no-show. Pag naipit ka sa traffic sa kung saan man, at ang delivery mo ay 1 p.m. Pag di ka pala umabot doon, may multa ka 3,000 pesos. So, ganun yung nangyayari. Pinoproblema nila na hindi sila agad nakakapasok, matagal yung turnaround ng mga trucks, kaya gusto nila tanggalin na yung tabs. So, kung ganun lang pala, hindi pala yung buong system, no? Parang just part of the system. So, can the PPA assure this opposition ng mga nag-o-oppose, no? Ng mga broker at mga truckers na pag-usapan para magkaroon ng improvement? Meron bang ganung pinopropose itong PPA in the future? Actually, Attorney Reg, magiging unfair lalabas kasi meron ibang trucks na sumusunod sa tabs. Okay. Yung sinasabi ko na mga tumututol na aking na-interview ay isang grupo yan. Meron ding grupo ng mga brokers. Ngayon, meron din namang grupo ng mga truckers at mga brokers na nasa tabs. So, meron yan na maayos daw sila sa kanila. So, yun ang nagiging problema. Lalabas, kung luluwagan, unfair naman dun sa mga ngayon, ay sumusunod na at patuloy naman na tumatangkilik at sumusuporta dun sa tabs. Kaya ang mangyayari dyan, sabi ng PPA, kung ayaw nyo, huwag nyo. Doon kayo sa ibang magkuha ng delivery, yung ibang gusto dito sa tabs. Medyo nabawasan ba ang mga kinikita ng mga brokers dyan at saka yung mga nandyan sa paligid na nakiki-broker-broker? Actually, ang totoo niyan, talagang mababawasan. Kasi ang sistema ng tabs is online booking system. Dati yung mga truck, dadaan pa yan sa pakikipag-usap sa mga broker. Ngayon, dahil na online na, medyo nawawalan ng papel yung karamihan mga broker, tsaka kaya siguradong medyo naapektuhan yung kita nila, Attorney Reg. Maraming salamat, Mon Locson, para sa ulat na yun. Hindi natuloy ang balak na hold-up ng isang lalaki sa isang convenience store sa New Zealand dahil sa hindi pangkaraniwang reaksyon ng may-ari. Samantala, isinalang sa public broadcast debate ang mga kandidato bilang kapalit ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Amerika, sa kauna-unahang pagkakataon, isinalang sa live debate ang 10 sa 12 kandidato para sa susunod na Secretary General ng United Nations. Isang oras na sumagot sa mga tanong mula sa mga diplomat at kinatawan ng iba't ibang sektor ang mga kandidato sa UN headquarters sa New York. Nakatakdang bumaba sa pwesto ang current Secretary General na si Ban Ki-moon sa pagtatapos ng taong ito. Si Ban Ki-moon na nagmula sa South Korea ay nahalal noong October 13, 2006 bilang pang-8 UN Secretary General kapalit ni Kofi Annan. Samantala, nagpadala na ng kauna-unahan nitong in-orbit image ng planetang Jupiter ang spacecraft na Juno. Makikita sa mga larawan ang atmospheric features ng Jupiter. Kabilang narito ang mga Great Red Spot at 3 sa 4 na pinakamalaking buwan nito, ang Io, Europa at Ganymede. Inaasahan naman na magpapadala ng mas marami pang high-resolution images ng Jupiter ang spacecraft sa mga susunod na linggo. Sa Italy, mahigit sa 20 ang nasawi at 50 ang sugatan matapos na magbanggaan ang 2 tren sa pagitan ng Corato at Andria sa North Bari, Italy. Batay sa inisyal na investigasyon, nasa single track line ang 2 tren nang magbanggaan malapit sa Andria City. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad kung human error ang sanhi ng aksidente. At sa New Zealand, hindi natuloy ang balak na hold-up ng isang lalaki sa takeaway shop sa Christchurch dahil sa pagdedma sa kanya ng may-ari. Base sa CCTV footage ng shop, pumasok ang lalaki at iniakma ang hinihinalang baril kasabay ng paghingi ng pera sa may-ari. Hindi siya pinansin ng may-ari na si Said Amer, sa halip ay inasikaso nito ang kasunod na customer at saka tumalikod upang tahimik na tumawag ng pulis. Dahil sa pagkainip, lumabas na lang ng shop ang hold-upper.
Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Dalawang 2,424 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Balikbayan app, inilunsad ng Bureau of Customs. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Naglabas ng white paper ang China na nagdedetalye sa kanilang basehan sa pag-angkin sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Tinututulan ng China ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na walang basehan ang ginawang pag-aangkin nito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Naglabas ng white paper ang China kung saan nais nitong itama ang umano'y maling sinabi ng Pilipinas tungkol sa issue. First, we want to set the facts straight. 3.5 years ago, when the Philippine government instituted the arbitration, so-called facts it cited in this request were distorted. So were many of the legal principles. And the arbitration process also distorted many facts, including the application of law. So our primary objective is to set the facts straight, including making clear that our sovereignty and rights and interests are established in a long course of history, not entirely by the United Nations Convention on the Law of the Sea. Iginiit din ng China na dapat na ilagay sa negotiating table at konsultasyon ang pagresolba sa West Philippine Sea dispute. China is an important force for maintaining peace and stability in the South China Sea, while firmly safeguarding its territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. China adheres to the position of settling disputes through negotiation and consultation and managing differences through rules and mechanisms. China endeavors to achieve win-win outcomes through mutually beneficial cooperation and is committed to working with other countries in the region to making South China Sea a sea of peace, cooperation and friendship. Samantala, ayon kay US State Department spokesperson John Kirby, malalabag ng China ang international law kung hindi nito susundin ang arbitration court ruling. Ayon kay Kirby, ito'y sa dahilang patuloy pa rin ang militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. We have been nothing but consistent for many months about our concerns about militarization of features in the South China Sea. President Xi, when he was here, standing next to President Obama, made clear that they weren't going to do that. We have seen some signs in recent weeks that some of that activity continues, and we have been, again, very consistent, very clear with our Chinese counterparts about our ongoing concerns in that regard. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Hindi pa rin magiging eksklusibo sa mga Pilipinong mangingisda ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa kabila ng desisyon ng Arbitral Tribunal na sakop ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon kina Associate Justice Francis Hardelesa at dating Solicitor General Florin Hilbay, maaari pa rin makapangisda dito ang mga Chinese. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi pa rin ganap na masusolo ng mga Pilipinong mangingisda ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa kabila ng desisyon ng Arbitral Tribunal na sakop ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kina Justice Francis Hardelesa at dating Solicitor General Florin Hilbay, kinikilala ng tribunal na may tradisyonal na pangisdaan sa Scarborough Shoal kaya't pwede pa rin makapangisda rito ang ibang bansa.
Sina Hardeleza at Hilbay ang mga dating Solicitor General na nanguna sa pagsusulong ng kaso ng Pilipinas laban sa China. It means that countries such as China, the Philippines, and other countries that have been determined to have traditional fishing rights within the territorial sea of Scarborough Shoal will be able to exercise those legal rights even within the territorial sea of Scarborough Shoal. Dapat anilang maging mahinahon ang mga Pilipinong mangingisda at huwag basta igiit ang ating karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Lalo na't kontrolado pa rin ng China ang Scarborough Shoal simula nang magka-standoff noong 2012. Ayon kay Justice Hardeleza, dapat magabayan ng mga lokal na pamahalaan ang mga mangingisdang magtutungo doon upang hindi sila mapahamak. Mas mahalaga sa lokal na pamahalaan at sila ay nakikipag-ugnayan sa mga mangingisda. Katulad ng hanggat mayroon ng malinaw na alituntunin ay sa pagkaintindi namin, yan ay pinag-uusapan kung ano yung mga safeguards para hindi mapasama yung ating mga mangingisda. Nakadepende nila kay Pangulong Rodrigo Duterte kung paano maipatutupad ang karapatan ng ating mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Ngunit ayon sa mga dating Solicitor General, aabutin pa ng ilang panahon bago ito lubusang maisakatuparan. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, sumailalim na sa isang buwang rehabilitasyon ang nasa 60 drug dependents na kusang sumuko sa Bataan. Samantala sa bahagi naman ng Bulacan ay pinaubaya muna ng pulisya sa mga barangay ang pagbabantay sa mga taong umaming gumagamit ng bawal na droga dahil sa kakulangan ng rehabilitation facilities. Ito ang balita ni Janice Inhente. Nagsisimula na ngayong araw ang isang buwang rehabilitasyon ng 60 drug dependents na kusang sumuko sa mga otoridad sa Bataan. Sila ang unang batch na gagamit ng bagong bukas na Bahay Pag-asa Reformation Center sa Limay, Bataan. We can only accommodate here in Annex around 60 to 80 per batch. Tapos doon sa original venue namin sa Bataan PPO, we can only accommodate around 30 to 40 surrenderies to undergo reformation programs. Sa loob ng isang buwan, dadaan sila sa moral at spiritual lectures, pati na sa skills and livelihood training na maaari nilang magamit sa paghahanap ng trabaho matapos magparehab. Sumuko na ako, mas maganda pa kaysa naman yung kulungan o kamatayan o sementeryo. Mas mabuti na raw dito, at least maganda pa ang kaintatnan ng proyektong ito. Samantala, plano naman ng Davao City Police na palakihin ang kanilang detention centers dahil sa dumaraming bilang ng drug dependents na kusang sumusuko sa mga otoridad. Sa tala ng Davao City, nasa 1,900 na ang voluntaryong sumuko mula nang ipinatupad ng PNP ang Oplan Tukhang. Maliban sa pabilisin yung proseso na mariman sila sa city jail, pwede din natin mag-request ng palakihan yung mga detention cells natin. Sa Bulacan naman ay mahigit na sa 2,800 drug dependents ang sumuko at nangakong tatalikuran na ang kanilang masamang bisyo. Resulta ito ng malimit na pag-iikot ng mga pulis sa mga barangay upang pakiusapang sumuko na ang suspected drug users. Sa ngayon ay pinauubaya muna sa mga barangay ang pagbabantay sa galaw ng mga sumukong drug dependents habang pinaplano pa ang pagtatayo ng drug rehabilitation facilities sa Bulacan. Since wala pa kaming nakuha na bakanting building, pinagre-report na lang ito sa different barangay captain at saka inire-record lang namin yung mga pangalan nila at tapos continuous monitoring na pag tinatawag sila ng mga barangay captain at hindi sila nag-report, they will be subject for police operations. Kasama ang Bataan at Bulacan Youth Team. Janice Inhente, UNTV News, Worldwide. Patay ang isang hinihinalang drug pusher matapos umanong manlaban sa isinagawang buy-bust operation ng mga pulis sa Cabuyao, Laguna. Samantala, 7 bahay naman ang natupok sa isang sunog sa Bulacan. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong.
Nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation ng Cabuyao Police sa umano'y drug pusher na si Ricardo Pajardo sa Nia Road, Barangay Banay-Banay sa Cabuyao, Laguna kagabi. Una umanong pinaputukan ng suspect ang mga operatiba matapos itong matunugan na pulis ang kanyang katransaksyon. Nakasuot ng bulletproof vest ang pulis na nagsilbing buyer kaya hindi ito nasaktan at agad na nakaganti ng putok sa suspect na agad nitong ikinamatay. Siya naghabulan, yan, nakita namin na gano'n nangyari. May tama yung pulis sa buti, may bulletproof yung pulis sa dibdib. Kung hindi, patay sa akong pulis. Nananawagan naman ang mga opisyal ng barangay sa mga nagtutulak at gumagamit ng iligal na droga na sumuko na at talikuran na ang masamang gawain. Samantala, 7 bahay ang natupok sa nangyaring sunog sa barangay San Agustin sa Hagonoy, Bulacan kaninang madaling araw. Halos walang naisalbang gamit ang mga biktima ng sunog na umabot sa 2nd alarma. Nagsimula umano ang sunog sa bahay ng isang Cherry de la Cruz na umano'y kinakasama ni Lamberto Morales alias Babsi, ang hinihinalang drug pusher na napatay sa operasyon ng mga pulis. Dini po nanggaling yung sunog, eri pong bahay nari. Dini po nagsimula sa babaeng adik po. Usap-usapan po dito. Lahat po ng mga pwede niyang ibenta, kinukuha po. Ang usap-usapan po, baka susunod na bahay. Bakal-bakal po, kung ano-ano po yung makuha niya din eh. Sa ngayon ay hinahanap na ng mga otoridad si De La Cruz na umano'y tumakas habang nangyayari ang sunog. Nagsindi ng kandila and then nag-cause ng fire. More or less 1 million. Damage, no casualties. Kasama ang Bulacan News Team, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, prioridad ng Population Commission ang pagpapababa sa bilang ng teenage pregnancy sa bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Batay sa datos, 9 na milyong kabataang Pilipina ang nanganganak taon-taon. At sa bawat 2 minuto, may 600 kabataang Pilipina ang nanganganak araw-araw. Sa ulat ng health groups, ang Pilipinas ang natatanging bansa sa Asia na may mataas na bilang ng teenage pregnancy. Ayon sa National Economic Development Authority, malaking porsyento ng unplanned pregnancies ay galing sa mahirap na pamilya dahil kulang sa impormasyon kaugnay ng sexuality education. They had only the number of children that they can afford, that they want, then their children, fewer children would have been better educated, better provided with healthcare, and so they would be more able members of the workforce. Si Isabela, hindi niya tunay na pangalan, na nakatira sa Barangay Pinyahan, Quezon City, ay nabuntis sa edad na 17 taong gulang. Dahil sa kanyang sitwasyon at sa hirap ng buhay, pinagsasabay niya ang pagiging isang ina at estudyante. Katulong ni Isabela ang kanyang nanay at boyfriend na mag-alaga sa kanyang 3 buwang anak. Tayo mga kabataan, kung naiisip nyo man yung mga ganyang bagay na pagbubunti sa pag-aasawa, hindi talaga maganda. Kasi hindi ganon kadali, lalo na babae ka, hindi ganon kadali ang pagbubuntis, pag-aalaga, lalo na yung panganganak kasi pati buhay mo nakataya. Maraming opportunities yung mawawala sa'yo once na maging nanay ka na. Hindi na katulad nung nung dalaga ka pa. Naging mahirap din para sa magulang ni Isabela ang naging kalagayan ng kanilang nag-iisang anak. Nung nangyari yan, masakit man. Minsan pa magsasalita ng hindi maganda yung mga tao. Isang tabi mo muna yung mga bagay na katulad niya, pag boyfriend, isang tabi mo muna kasi ang hirap ng buhay. Dahil sa mga kasong ito, patuloy ang pagpunta ng Department of Health, Commission on Population at mga non-government organizations sa mga komunidad upang magturo ng natural family planning method. Unmet need means that they would like to plan their families, but they have no access because they have no money just for transportation going to the health facility. Target ng Population Commission na mapigilan ang pagtaas ng bilang ng unplanned pregnancies sa mga kabataan at magbigay ng edukasyon sa mga kabataang nabubuntis na kasing aga ng 10 taong gulang, lalo na ang mga kabilang sa urban poor. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide.
Naglunsad ang Bureau of Customs sa mobile application na nagko-compute ng halaga ng customs tax and duties na babayaran ng mga Pilipino na galing ibang bansa. Ito ang balita ni Monokson. Upang mabawasan ang napakaraming mga nagtatanong at tumatawag sa babayarang custom tax and duties ng mga balikbayan, ay naglunsad ang Bureau of Customs ng Balikbayan app. Isa itong mobile application na nagko-compute ng custom tax at duties na dapat bayaran ng isang galing sa ibang bansa. Ayon sa batas, lahat ng mga gamit na binibili sa labas ng bansa ay pinapatawan ng buwis ng Bureau of Customs. Kabilang dito ang bags, jewelry, game console, laptop, perfume, relo, sapatos at iba pa. Gamit ang mobile app, ilagay lamang ang pangalan ng brand. Piliin kung anong kategorya, ang quantity at halaga ng lahat ng mga biniling gamit. I-save upang malaman kung magkano ang halaga ng tax at duties na dapat bayaran. Ayon sa BOC, malaki ang maitutulong nito upang magkaroon agad ng ideya ang mga balikbayan sa halaga na dapat nilang bayaran. How much ang estimate customs tax and duties kung sakaling meron po sila mga dalang bagahe pag-uwi. May mga pasalubong po sila, so they would know in advance kung ano ang maaaring singilin po sa kanila pagdating nila dito sa atin. Maisusulong rin nito ang transparency pang maiwasan ang korupsyon. This is a transparent. Anything naman na gears towards transparency, it helps kung ano man po yung problema na nakakatulong siya. Upang mas mapakinabangan ng mobile app, pinapayuhan ang mga gagamit na ihanda na agad lahat ng impormasyon gaya ng halaga ng biniling gamit para sa tax computation. Ang Balikbayan App Tax Calculator ay available pa lamang sa Android at di kalaunan ay maaari na ring ma-download sa iOS devices. Monhokson, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Ipinahayag ng Brazilian Health Minister na napakaliit ng tsansa na ma-infect ang mga atleta ng Zika virus sa Rio de Janeiro Olympic Games sa Agosto. Sinabi ni Brazil Health Minister Ricardo Barros na ang tsansa upang magkaroon ng Zika virus ay 1 in 500,000. Inidagdag pa ni Barros na hindi sentro ang Rio de Janeiro ng pagkalat ng Zika virus. Dahil sa banta ng Zika virus, maraming atleta sa iba't ibang bansa ang nag-back out sa paglahok sa 2016 Rio Games. Samantala, inulunsad na ng Rio Olympic Games 2016 ang 13 official posters na naglalayong ipakita ang kaibahan ng pinakamalaking nasyon sa Latin America. Naiba ito dahil karamihan sa mga nag-host ng Olympic Games ay isa lamang ang official poster. Ipinakita ang mga poster sa scenic exhibition sa bagong Museum of Tomorrow sa may Guanabara Bay bilang centerpiece ng bagong renovate na port area at Mawa Square. Ang koleksyon ay gawa ng 12 Brazilian artist at isang Colombian na inirekomenda ng National Museum. Iniuwi ng grupong Coro San Benildo ang first prize sa Youth Choir category at second prize sa Adult Folk category sa katatapos lamang na International Music Festival na isinagawa sa Wales, United Kingdom. Ito ang balita ni Dennis Damasque. Muling pinatunayan ng mga Pilipinong mga awit ang husay at galing ng bansang Pilipinas pagdating sa musika dito sa United Kingdom. Muling napatunayan ang angking husay ng mga Pilipino sa musika. Ito ay matapos makuha ng 30-piece choir ng grupong Coro San Benildo mula sa De La Salle College of St. Benilde ang grand prize sa Youth Choir category at second prize sa Folk Music category sa International Music Festival na isinagawa sa Llangollen International Music Eisteddfod sa Wales noong July 8 and 9. Nilahukan ng 22 bansa ang prestihiyosong kompetisyon, kabilang na ang Amerika, Africa at Gran Britanya. Dahil sa pagkapanalo, umusad ang grupo sa Choir of the World Finals, kung saan nakuha naman ng USA ang titulo at tinanghal na Ultimate Champion. Samantala, nagpahayag ng malaking kagalakan si Philippine Ambassador Evan Garcia sa pagkapanalo ng grupo.
Itong Corazon Benil kasi crowd favorites. Lakas yung performance nila, lakas yung dating, napakasaya yung yung presentation. So they were all happy. That brought a lot of honor to the Philippines and to all Filipinos. That was one of the most extraordinary evenings I have ever spent at All Saints Margaret Street, and it will live in my memory for a very, very long time. Ilan sa piyesa na inawit ng mga mag-aaral at pawang scholars sa De La Salle University ay ang Battle of Jericho, The Prayer at Waka Waka. It was a challenge, but at the same time, sobrang sarap po sa feeling to perform with them in this prestigious competition. Pagkatapos ng kompetisyon, nagdaos naman ng free concert ang grupo sa London sa pangunguna ni Ronnie Del Barrio na sinaksihan di lamang ng mga kapwa natin Pilipino kundi ng ibang lahi. Maraming salamat sa UNTV for covering the event for this afternoon. Magpapasalamat ko sa lahat ng mga umaten sa napaka-successful na performance po ng Corazon Benildo with our very own conductors, Sir Lawrence. Sana po nagustuhan niyo po ang palabas ng Corazon Benildo. Mabuhay ang Pilipino. I'm very proud sa Pinoy. Mula sa London, Dennis Damasco, UNTV News, Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, Atty. Rich. Maraming salamat, Talia. At ngayon alamin muna natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pilar na nasa Weather Forecasting Center. Ray, may epekto ba sa bansa yung low pressure area o LPA kaninang umaga? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Medyo nawala yung sirkulasyon ng LPA kanina pero existing pa rin yung pinaka-trough o bahagi ng ulap nito na iwan at nakaka-apekto sa ilang lugar sa Southern Luzon. At ayon naman sa Pag-asa, nawala din yung epekto nitong southwest monsoon o habagat kaya expect natin bukas ay meron tayong improving weather condition sa ating bansa, Atty. Reggie. Sige Ray, bigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na po natawag natin na trough ng low pressure area na nakaka-apekto pa rin po sa may eastern section ng Southern Luzon. Sa forecast naman po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms maliban lamang po sa may area ng Bicol, Quezon, yung area po ng Romblon, Mindoro at Marinduque, meron pong light to moderate rains at cloudy skies na ma-experience po sa lugar na yan. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong maitala ang maximum temperature na 34 degrees Celsius, 35 sa Tuiguegarao, 16 to 22 sa may area po ng Baguio at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 34 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas ay makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at meron pong tsansa na magkakaroon din po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Iloilo City hanggang 33 degrees Celsius ang maximum temperature na maaari pong maitala bukas, Metro Cebu 34 at Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Ang area naman po ng Mindanao ay meron din pong partly cloudy to cloudy skies at isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City hanggang 31 degrees Celsius ang posible pong maitarang maximum temperature. Metro Davao 34, medyo malinsaan po sa Metro Davao hanggang 35 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise 5:34 a.m. Atin naman pong sunset 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamat. Yan, maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.